mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ng libadura ni Herodes. Kaya lang nakita natin na sa Ebanghelyo natin ay sabi nga po ay hindi kaagad nag-get. Ang nasa isip agad nila ay yung wala silang dalang tinapay. Kasi nga naman, ano naman natin yung libadura ay ginagamit sa paggawa ng tinapay. Alam naman natin na ang mga Hudyo ay ang kanilang staple food ay tinapay. Parang sa atin, bigas. Parang sinabi mo na wala kang bigas. Kulang ang pagkain kapag wala ang bigas. So, sa kanila, tinapay. Kaya lang, sabi niya, isa lang yung tinapay. Bagaman, yung pong mga Hudyo ay tinatawag na tinapay na walang libadura. So, pero, well, yung iba nilalagyan din ng libadura. Yung pong ating hostya na ginagamit, walang libadura yun. Kaya, hindi umulubog. Bahagi yun. Pero, sabi nga ako natin, yung kahulugan na ipinapamanig ni Jesus para sa kanyang mga alagad ay hindi sapagkat wala silang tinapay. Kasi sabi nga natin, hindi pa nila naunawaan na alin, andyan sa Jesus. Hindi dapat natin iniisip kung ano yung wala. At pinaalala sa kanila ni Jesus yung dalawang pagkakataon na pinarami niya ang tinapay na nagpakain sa 4,000 at 5,000 katao. Ay, biro mo yun. Magpakain ka ng 4,000, kaanong kadami yun na tinapay, pero gawa ng aliman. Yung milagro na ginawa ni Jesus. So, sabi nga ko natin, ay hindi ganun kadali. Tayo nga kapag tayo ay naghahanda, ilan na ba yung napapakain natin? Ay nahihirapan na tayo ito, libo-libo ito. Ay, makita, kaya sabi nga, ay una ay hindi na unawaan ng mga alagad na naging bahagi na ng kanilang karanasan, na nagparami sa Jesus ng tinapay mula lamang sa 5 tinapay at 7 tinapay na nagpakain sa libo-libong katao. So bahagi yun. Kaya yung ating Ebanghelyo rito ay nagpapahayag na iba yung pagkakataon na nagparami si Jesus ng 5,000 at iba yung pagkakataon na si Jesus ay nagparami ng 4,000. At maaari siguro hindi lang yun. Hindi lang nakasulat sa banal na kasulat, pero yung nakasulat sa banal na kasulat. Ibig sabihin, ay hindi pa nila nakikita na yung kapangyarihan na ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi ito ang mensahe na nawa ay makita nila sa pagkakataon na binanggit ni Jesus na mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ng mga kaakibat ni Herodes. Pero yun, bahagi yun, mga apostol na yun, ay hindi pa rin nila
nakukuha kaagad. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita mo natin, no? Na yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na kung tutusin po yun ay pagpapatuloy at paglilinang, no? Hindi yung kagad-agad, no? Na nakukuha ng tao, kahit na may mga apostoles. Kaya napakahalaga yung patuloy nating pagninilay, no? Yung patuloy nating pagpapaalala, no? Bahagi yun, no? Kaya pasensya na kayo kung sabihin, paulit-ulit naman, no? Kasi na, no? Minsan nakakalimutan natin, no? At minsan hindi natin nakukuha agad-agad, no? So kailangan natin yung alin. Maaari siguro kung sa atin, alam natin, no? Pero hindi lahat ganon kaagad, no? Kasi may mga instances mismo, katulad na ipinamanik ko sa Ebanghelyo natin, na hindi pa rin nakukuha ng mga alagad yung kapangyarihan at pagkikiwala na dapat nilang ibigay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya bahagi yun, no? Pagkakataon na kung saan ay makita mo natin, no? Kaya kung sasabihin natin, alam ko na yan. Hindi lang mo para sa atin, no? Para din mo sa iba, baka yung iba, no? Ay maaaring hindi nakakaabot. Kaya may tumabigat ko, no? Yung hamon na tinatawag natin sinodality. Kasi hindi nasabi natin sinodality, no? Ay parang sinabi natin na walang may iwan, no? Sabay-sabay, no? Pero paano kapag yung i-advance na, hihintayin mo yung grade 1, no? Kasi sinodality, no? Na kailangan, sabi nga natin, we are on the same page, no? E paano yung mababagal, no? Kasi ito yung mga nauuna, no? Maghihintay. At kung makita ng iba na sila mabagal, dapat nila mag-extra effort sila, no? Para makahabol sila, no? Kaya bahagi ko yun ng kung sino, no? Ay makita ko natin, no? Yung pagkilos na ipinamaman dito ng kung may kapal, no? Kaya nga sabi nga mo natin, no? Ay kung maaari, ito rin yung bahagi ng aking pamimili, sabi nga ko ay kung maaari, ay yun din yung hamon na tinatawag natin Catholicity, no? Universality, no? Na magkaroon tayo ng malawak na pagkaunawa tungkol sa pagtingin natin, no? Sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal. Pangalawa, of course, bagamat hindi na ako nabanggit dito, yung libadura, no? Ng mga Pariseo at ni Herodes, well, of course, alam natin yung ngayon, no? Ay tumutukoy ito sa atin, no? Kung sinabi natin yung libadura, no? Umaalsa, no? Lumalaki, no? Pero kapag mas marami yung libadura, no? Ibig sabihin, ay katulad ng pandesal, no? Akala mo malaki, no? Pero kapag kinumos mo, no? Ay maliit na lamang. Kasi bakit? Puro hangin, no? Puro hangin. So ito'y paanyaya rin pa rin sa mag-ingat tayo sa baka puro hangin, no? Puro kayabangan, no? Wala pa lang naman, no? Kaya pagkakataon na kung saan ay napakahalaga ng pagtugon natin, no? Ang tawag na namin dito ay pagiging payak, no? At puno ng kababaan ng loob. Kaya tulog natin sa laman ng buong may kapal, yung ating mga panalangin na nawa, no? Magpatuloy
magpatibay sa atin, no? Sapagkat sabi ko nga, no? Sa paanyaya na pinahayag din po, no? Ng ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo, na makikita natin na andun pa rin yung hamon. No? Kaya kung minsan ay tayo ay patuloy na hinahamon sa buhay natin sa daigdig na ito. Pero sabi nga ko si San Pablo, hindi tayo tinutugso ng Diyos. Hindi trabaho ng Diyos na tayo ay tuksuin. No? Bahagi ng buhay natin natin ay tayo ay patuloy na hinahamon. At nawa, itong bawat hamon na pinapamanid sa atin ng buong may kapal, ay hindi para tayo ay madapat, ngunit galit, lalo tayong tumibay, lalo tayong maging matatag, sapagkat kinakailangan natin na may mga bagay na kung saan ay sabi nga ho natin, kasi pag sinabi natin na yung kaya nga tinawag natin na virtue, ano yung virtue? Kabaliktaran ng vice. Yung virtue, mabuti, yung vice ay alin, masama. Pag sinabi natin na kaya naging virtue yan alin, hindi lang isang beses mong ginawa. At kapag sinabi mo rin bisyo, ay hindi rin isang beses mong ginawa. Kasi yun ang naging bahagi ng iyong pagkilos. Kaya ang tawag natin sa ating pananampalataya ay alin, pamamaraan ng buhay. Kaya kinakailangan mayroon tayong maliwanag ng pamantayan para lalo mapatibay yung ating pananampalataya sa tinatawag natin pamamaraan ng buhay. Way of life. Kung tawagin natin ngayon ay pwedeng lifestyle. Anong uri ng buhay mayroon ka? Ito ba yung uri ng buhay na tumatahak sa landas ng Panginoon? O ito ba yung uri ng buhay na alin? Wala kang kinikilalang Diyos. O maaari na alin? Iba yung kinikilala mong Diyos. At saan makita yun? Sa pamamaraan ng buhay. Kaya napakahalaga po, yung tinatawag natin masanay tayo. Masanay tayo. Kasi yun ang sinasabi ni Jesus, kanyang malagat, hindi ko ba kayo nasanay, na kaya ko magparami ng tinapay, pero ang nasa utak niya pa rin ni Abel, wala kasi tayong tinapay. So, ibig sabihin, hindi pa nila nagigets. At kung isa yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na patuloy natin kinakailangan pagtibayin at ginamit. Narin, umaantong na saan? Sa pamamaraan ng buhay. Kaya kinakailangan natin narin patuloy na pagtibayin at pagyaman. Hindi lang mo ito pagtigas ng alin ay one big time. Kasi bakit? Anong sasabihin natin kapag one big time ang pagtigas natin? Ay, kaya pa mo lang yun. Kung talagang hindi bahagi ng buhay, ulitin mo. At dapat, sabi nga ko natin, kapag naging bahagi na ng ating buhay, hindi na tayo mahihirapan na ulitin. Bakit? Yun yung pamamaraan ng buhay natin At yun naman mo na nais ng ating Panginoon na maging bahagi ng ating pagkilos. At ipinaalala niya ito sa kanyang mga alagad. Na nawa, sabi na niya ay patuloy natin pakinggan at makita yung karunungan na nais niyang ipagkaloob sa atin.